Okay mga kanoisy, next video. At dito na kumpirmadong natamaan ng BRP Cebu ang submarine na talagang nagresulta sa paglubog nito. At aatisa na nga dito ang BRP Cebu na talagang nagpalubog sa isang Chinese submarine na nagtangkang mag-supply ng mga armas sa naturang Hawk Rebels. Grabe 1950 pa lang, namimeste na pala tong mga sus. I think deserve din nila yon. So kumusta mga kanoise, welcome back sa ating YouTube channel. So meron lang ako nakitang video dito men, old video to. Ito nga ay patungkol sa submarine ng China versus sa barko natin pinataob ng barko natin yung submarine ng China. So yan yung panonoorin natin ngayon mula kay Alamin PH. So ang video ito ay may pamagat na submarine ng China pinataob ng Philippine Navy, BRP Cebu. So curious ako dito men kasi first time ko lang narinig tong barkong ito. Pasensya na kung ngayon ko lang nalaman and this video was uploaded 1 year ago. So yun, bago natin simulan, Alamin PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin, Philippine IC. So di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na submarine ng China pinataob ng Philippine Navy, BRP Cebu. For sure interesting to, viral Start. Like, comment, share, subscribe. Start. Alamin PH. Subscribe nyo yan guys. Angas ng mga contents patungkol sa mga barko Pilipinas. BRP Cebu, isa sa pinakakinatatakutang barkong pandigma sa kasaysayan ng Philippine Navy. Kilala bilang natatanging barko sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpalubog sa umano'y isang Chinese submarine na pinaniniwalaang grabe, Chinese submarine yan min sa ilalim ng dagat nag-ooperate. Paano niya kaya tinalo? Yan yung curious talaga ako. Nagkarga ng mga baril at bala bilang supply sa nooy komunistang grupo sa Pilipinas o mas kilala bilang Hukbalhap Movement. Ang BRP Cebu na rin ang isa sa pinakakinatatakutang barko noon ng Malaysian at British Navy dahil sa angkin nitong lakas na ipinapakita sa nooy standoff na nangyari sa mismong agawan ng teritoryo sa Sabah na nooy pagmamay-ari ng Pilipinas. Kaya ngayon kapatid ay aalamin natin ang kasaysayan sa kung paano nga ba ito napasakamay ng Philippine Navy at kung bakit rin nga ba nabansagan itong pinakamatapang na barkong pandigma sa kasaysayan. Grabe, wait lang. Kinikilabutan ako men. Medyo na ako ba siguro dahil sa pagkamangha ko or hindi nga ako makapaniwala na meron palang ganito. Like sobrang excited ako na marinig yung kwento niya men. Ng Pilipinas. Ang BRP Cebu ay isang World War II era ships ng Philippine Navy na ginawa at binuo ng Amerika. Ito ay isang Miguel Malvar class corvette na nakomisyon ng Amerika noong 1944 at may original itong pangalan na USS PCE-881. Ang naturang barko ay nagsiserbisyo bilang class patrol craft ng United States Navy during World War II at ito ay nagpapatrolya sa mismong Alaskan coast noong kasagsagan ng digmaan. 4 na taon nang lumipas, July 1948, ang barkong USS PCE-881 ay na-decommission na ng United States Navy at dito na nga na-transfer ang barko sa mismong Philippine Navy at pinangalanang BRP Cebu PS-28. Ang barkong ito pala yung itsura niya men. Parang simple lang or siguro dahil black and white siya. Ang BRP Cebu ay isa rin sa mga kauna-unahang barko ng Philippine Navy na lumhok sa kauna-unahang bilateral exercise ng Pilipinas at United States Navy. At ang naturang pagsasanay ay binansagang The Bulwark 1 na ginanap sa mismong karagatan ng Corregidor at Caballo Island. At ang barko ay itinalaga sa naturang Patrol Force of the Philippines Fleet at ito ay under jurisdiction ng Naval Forces Western Mindanao. Taong 1952 kung saan laganap ang kaguluhan sa Pilipinas sa kadahilanan ng naturang pag-usbong ng tinatawag na 1951 ba yung WW2 guys? Correct me if I'm wrong. Kalimutan ko Balahap, 51. isang communist guerrilla movement na binuo ng mismong mga magsasaka ng Central Luzon. Nang panahong iyon kung saan laganap ang panghahasik ng naturang Hukbalhap Movement kontra sa gobyerno, isang impormasyon din ang natanggap ng mismong mga otoridad patungkol sa umunoy unknown submarine na namataang bumabaybay sa mismong Polillo Island, area ng Malabon Bay, probinsya ng Quezon.
Ang naturang K-16. Hukbalhap movement ay siya rin daw namang isa sa pinakamaimpluwensyang guerrilla movement noong panahong iyon sa Pilipinas. Ito ay ayon sa ipinahayag na ulat ng New York Times noong 1949 kung saan na Hindi ko nabasa, men. Ulit. Basahin natin yung detalye doon. ang naturang Hukbalhap movement ay siya rin daw namang isa sa pinakamaimpluwensyang guerrilla movement noong panahong iyon sa Pilipinas. Ito ay ayon sa ipinahayag na ulat ng New York Times noong GOP convenes on victory. No tough stance and slate. Propo. Broad plank and foreign. Hindi ko rin maintindihan. Pero naibalita siya sa The New York Times, ano? 1949 kung saan namataan 1949. umano ang mga Soviet submarines na pinaniniwala ang isa sa mga sumusuporta ng komunistang grupo ng Hukbalhap. Ngunit ayon sa pahayag ni Stephen J. Morris ng Harvard University na ang naturang aligasyon patungkol sa umunoy pagsupply ng Soviet ng mga armas sa naturang Huk movement ay talagang wala ni isang katibayan. Ayon pa na isa lamang umuno itong propaganda support ng Soviet Union. Ngunit bago pa man ang pagkabuwag ng Sino-Soviet, isang pahintulot ang ginawa ng USSR sa China ukol sa pamumuno ng pagsupply ng mga armas sa mga rebuilding grupo ng Hukbalhap movement sa Pilipinas. Bagay na malaki ang posibilidad na ang naturang mga submarines na namataan sa mismong Polillo Island, probinsya ng Quezon ay malamang pagmamay-ari ng China. November 12, 1952, sa kauna-unahang pagkakataon, isang anti-submarine warfare operation ang ikinasa ng Philippine Navy at ito ay ang encounter sa pagitan ng naturang mga submarines na namataan sa mismong Polillo Island. Dito na nangyari ang isang operasyon na kung saan pinangungunahan ng mga barko ng 1st Patrol Craft Escort Division at ito ay ang barkong BRP Pangasinan, BRP Samar at BRP Cebu na Grabe, no? Mga maliliit lang, men, pero may mga tinatagong lakas, di ba? Ang angas, eh. pinamumunuan ni Lieutenant Discoro. Ang tatlong Apat. barko ay Tatlo. itinalaga sa mga karatig isla. Ang BRP Pangasinan na kung saan naka-assign sa Casiguran Bay, BRP Samar sa Lamon Bay at BRP Cebu sa mismong San Miguel Bay. Kasunod na araw, November 13, 1952, namataan sa mismong radar ng BRP Samar ang dalawang unknown submarines na papasok sa mismong area. Upang maharangan ang mga unknown submarines, agarang pumosisyon ang BRP Samar upang habulin sana ang naturang submarine. Pero nang sa di inaasahan, ang naturang sonar signal ng BRP Samar ay biglang nawala. Ngunit sa tulong ng BRP Cebu, agara naman itong nakakuha ng sonar contact sa naturang mga nagmamalakihang 100 feet unknown submarines na may layong 2,000 yards at dito na pinaulanan ng BRP Cebu ang naturang mga submarines ng depth charge. Ang depth charge ay isang anti-submarine warfare weapon na kayang magpalubog ng buong submarine sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake patungo sa mismong target. Kaya nito Grabe, makabuo. no? Grabe. Well, iniisip ko kanina ba, paano niya atakihin yung submarine, men? Eh, nasa ibabaw siya, eh. Nakakala ko lang talaga na offensive attack ng BRP or ng mga barko ay yung mga nakikita mo lang sa harapan ba, mga cannon or mga baril, mga missile na nakaturok dun sa ibabaw. Meron pala silang anti-submarine na lumilipad sa ibabaw tapos bumabag sa kita nyo. Ulitin nga natin. Pasensya na kung may mga tigil-tigil, ha. Reaction video to, men, eh. So, di natin pwedeng ituloy-tuloy sa pag-play itong video kasi papaluin tayo ni Whitey niyan. Submarines ng depth Tingnan charge. nyo, Ang depth charge ay isang anti-submarine warfare weapon Yun, no? na kayang magpalubog ng buong submarine sa pamamagitan Parang maso. lamang ng isang pag-atake patungo sa mismong target. Grabe. Kaya nitong makabuo ng isang malakas at mapanirang hydraulic shock bawat pagsabog na talagang maging sanhi Naku. sa pagkawasak at paglubog ng naturang mga submarine. Grabe. Ngunit ang Ako yung naawa sa China, eh. I don't know, pero parang meron tayong saya dito ba? Grabe, mga demonyo na tayo nito, ah. Natutuwa tayo sa pagbagsak ng iba. Though mga ano din kasi sila, men, eh. Nakakainis, you know. Sorry, Lord.
Tuloy. Naturang inilunsad na pag-atake ng BRP Cebu ay talagang hindi matagumpay kung saan hindi nito natamaan ang mismong target. Kasunod na araw, talagang makikitang hindi pa rin nagpapatinag ang naturang mga submarines kung saan muli pa rin itong namataan sa radar ng BRP Cebu. Dito na mas naging alerto ang Philippine Navy sa naturang panghihimasok ng mga submarines na pinaniniwalaang nagkarga ng mga armas at bala bilang supply sa Grabe, no? naturang communist hukbalhap movement sa Pilipinas. At nang makita ang pagmaniobra ng submarine patungo sa ilalim ng dagat, agara namang nagbitaw muli ang BRP Cebu ng isang mas siguradong atake gamit ang depth charge laban sa naturang mga submarines. Good At luck. dito na nga narinig ang malakas na pagsabog o explosion na galing mismo sa ilalim ng dagat. At Grabe. dito na kumpirmadong natamaan ng BRP Cebu ang submarine na talagang nagresulta sa paglubog nito. At ang Naku. naturang matagumpay na operasyon Hoy! ng Philippine Navy Wait lang, nalobat pa tuloy. 15% na ay ulit. mismo sa ilalim ng dagat. At dito na kumpirmadong natamaan ng BRP Cebu ang submarine na talagang nagresulta sa paglubog nito. At ang naturang matagumpay na operasyon ng Philippine Navy ay talagang yumanig sa mundo na nagresulta sa halos 6 na taong walang ni isang submarine na nagtangkang pumasok sa mismong karagatan ng Grabe. Pilipinas. 6 na taon? 6 na taon ba? 6 na pong taon. Pasensya na guys, isa lang kasi yung gumagana sa headset natin eh. Pwede ulitin? At ang naturang matagumpay na operasyon ng Philippine Navy ay talagang yumanig sa mundo na nagresulta sa halos 6 na taong walang ni isang submarine Grabe. na nagtangkang pumasok sa mismong karagatan ng Pilipinas. Natakot Mataas eh. rin ang saludo ng nooy Defense Secretary na si Ramon Magsaysay sa mismong mga tauhan ng Philippine Navy. Pinaunlakan rin ito ang naturang katapangan na ipinapakita ng 3 barkong pandigma na nagkasa sa naturang operasyon. At isa na nga Grabe, dito ang BRP Cebu na talagang nagpalubog sa isang Chinese submarine na nagtangkang mag-supply ng mga armas sa Nako. naturang Hawk Rebels. Grabe ano, 1950 pa lang, namimeste na pala tong mga sus. I think deserve din nila yon. Pero nangyari na naman to, so siguro deserve din nila yon kasi maaari pa silang mag-cause ng malaking trouble eh kung hinayaan sila. Yan, nakikialam kasi. Pakialamero din pala tong China noon pa man ano. At Deserve. ang naturang operasyon ay nagmarka sa muling pagpanumbalik ng Philippine Navy na kontrolin ang karagatan ng Pilipinas laban sa mga iligal na panghihimasok. Meron ba tayong And ganyan? by the year 1960, ang isa sa 3 barko ay tuluyan nang nawala sa pagseserbisyo sa Philippine Navy sa kadahilanan na rin Luma na. ng sobrang kalumaan. At Grabe, ito no? ay ang barkong BRP Samar. Taong 1968 sa Sayang. mismong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Eto kung na. saan isang operasyon ang binuo ng administrasyon na tinawag bilang Operation Merdeka. Pangunahing layunin nito ay upang lusubin at bawiin ang Nooy Sabah mula sa kamay ng Malaysia. At nang maikasa ang naturang operasyon, isa ang BRP Cebu sa mga nangungunang barko na talagang pumapatrolya sa mismong karagatan ng Sabah. Grabe. Makikita rin na talagang nakaposisyon na ang mga pinagsamang puwersa ng naturang mga British Navy at Royal Malaysian Naval Forces. Sa puntong ito ay talagang hindi na nagpapatinag ang BRP Cebu kung saan walang alinlangan itong pinanindigan ang naturang maritime border ng Pilipinas laban sa mga mananakop. Ang lakas nito, min. Kung meron lang talaga tayong maraming ganito, ano, tapos doon natin ilagay sa WPS ba? Ewan ko na lang talaga. Dito na rin kinompronta ng Philippine Navy ang British Malaysian Navy ukol sa posibleng sagupaan na CC Club. Ito ay nang dahil na rin sa mismong Operation Merdeka na binuo ni President Marcos kung saan ay talagang walang alinlangang nagbanta ng atake ang mismong Philippine Naval Forces laban sa naturang mga mananako kung saan sakali mang hindi ito magpapatinag sa planong pagsakop sa Sabah na nooy talagang pagmamay-ari ng Pilipinas. Kita nyo yan? Wala guys. Yung mga Marcos men, anti-mananakops. Sa manlulupig, di pa sisiil talaga sila men. Kita nyo, yung tatay niya, Philippines, Sabah, Malaysia. Tapos, itong si PBBM, gusto nyong humiwalay siya sa landas ng tatay niya na i-acquire nga yung WPS kontra sa China. Grabe ano, buti pa to, mga pro-Pilipino pala to, tapos yung buong paniniwala natin dati sa libro, sobrang sama-sama ng mga Marcoses eh. Tapos, kita nyo naman yung, ano di ba?
At ang naturang standoff sa pagitan ng Philippine Navy at British Malaysian Navy ay talagang tumagal ng 10 oras. Dito na nga mas Grabe. napatunayan pa ng Philippine Navy ang bangis na kayang ipamukha sa mga banyagang mananako pagdating sa mga sagupaan sa karagatan. Unti-unti na ring nagsialisan ang naturang mga British Malaysian Naval Forces sa teritoryo ng Sabah at ang naturang standoff ay talagang kinonsidera ng administrasyon ni Marcos bilang isang Wow. tagumpay. At dumaan ang panahon kung saan isa ang BRP Cebu sa mga barko ng Philippine Navy na talagang tumatak na sa kasaysayan ng labanan. Grabe ano. Ewan ko pero parang ang sarap magpasalamat sa barko men. Maraming salamat BRP Cebu. Ang lupit mo. Grabe, ang lupit ng grabe. By the year 1992, ang BRP Cebu ay sumailalim sa isang major overhaul sa kanyang mga armas. Binago na rin at mas pina-improve ang naturang mga radar system at ang mismong upgrade sa naturang mga communication gears. Taong 2009 kung saan na ipanalo rin ito ang Ship of the Year Award ng Philippine Grabe. Navy at nang dahil na rin sa kalumaan nito, October 1, 2019, ang barkong BRP Cebu ay tuluyan nang na-decommission sa hanay ng Philippine Navy. Sayang. 2019 ano. Grabe. Wala na rin naman. Ang laki na rin naman ng naitulong niya. Ang tagal no. Umabot pa talaga siya ng 2000s min. Grabe. Apakatibay nun. Naubos yung bilib ko dun ah. Grabe yung barkong yun min. Grabe. Sana mag-acquire tayo ng maraming ganyan ano. Though kahit wag ng ganyan, basta sing high-tech ng ganyan or sing tibay, sing lakas, 'di ba? Sing useful ng kagaya ng BRP Cebu. Grabe. Ngayon ko lang narinig tong BRP Cebu ha, tapos naubos niya talaga yung bilib ko men. Grabe. Walang panama yung submarine ng China eh. Wala talaga noon pa man ampaw na ampaw no. Nalugi sila ng mga nasa ibabaw. Comment ka kayo guys kung sino yung may mas malaking advantage sa dalawa. Yung barko ba sa ibabaw or yung submarine sa ilalim. Sino yung may mas lamang ba? May mas ikinalamang. So, comment kayo. Huwag kayong magalit kung nagtatanong ako. Nagtatanong lang naman ano. Sagutin nyo kung gusto nyo sagutin. Kung hindi, hindi rin. Okay lang din naman. Grabe, naubos talaga yung bilib ko, men. So yun, Alamin PH guys, supportahan nyo yan, subscribe nyo, original video link in the description box below, panoorin nyo rin, pasensya na kayo, need nating i-post yung video kasi reaction video nga ito, ano, kung ayaw nyong manood ng may kasama or whatsoever, original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, i-click notification bell at mag-iwan ng like sa video ito. So kita nyo naman yun guys, napakaangas, napakalupit. Grabe, sobrang namangha ko, men. Kayo nga guys, anong masasabi nyo dito sa BRP Cebu? Namangha din ba kayo? Comment down below. Grabe, naubos talaga yung bilib ko eh. Grabe. Pero for sure, marami pa din naman tayong mga barko na sing lakas ng BRP Cebu ano, sa ngayon. Pero na-appreciate ko talaga yung nagawa niya, men, or naitulong niya. Especially, pasensya na din, nakalimutan nating i-credit yung mga nag-ooperate sa barko. Kudos na rin sa mga bayaning yun. Sobrang aangas nila. Siyempre, diskarte din nila yung ginagamit nila doon, di ba? So, credits na din sa mga bayani natin na nag-operate niyan dati. Grabe. Ang angas. Kasi, halimbawa ganyan, gaya sa China, puro ano sila, di ba? Malalakas daw yung mga gamit nila, pero mga ampaw naman, or mga ampaw yung mga nag-ooperate. So, wala din. So that's it lang muna. Grabe. Thank you so much for watching guys. See you on our next reaction video. Filipinos is out.